Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Malihis muna tayo sa ibang usapin, mga kaplastic. Bagamat hindi ito related kay Kolaong, ang i-content natin is for today's video para sa mga taong nakakaalam dito sa issue ni Alvin Aragon na nagba-viral sa social media na kung saan maraming netizens ang nabash dito sa taong to. Ukol nga dito sa quote-unquote via ABS-CBN News, sino ang magpaparesign kay IC Trasona sa sex bomb? Ang Panginoon noong naging Christian si IC. Pinag-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay IC, "Come, follow me, I will make you fishers of men." Nag-obey si IC doon. Baga, nagkaroon kasi ng reunion concert etong si IC Trasona o yung dating membro ng Sesbam Girls sa Get Out concert nung nakaraang araw, mga kaplastik. Pero bagamat dahil sa pamilyado na si IC ay hindi na ito pinapayagan ni Alvin Aragon. Marami kasing netizens ang nagagalit na masyadong overprotective sa kanyang asawang si IC. Sabi nga dito, giniit niyang ang pagbitiw ay hindi maimpluwensyahan ng kanilang relasyon. Diba? Nililinaw ni Alvin Aragon na sinunod ng asawa si IC Trasona ang utos ng Diyos kaya umalis sa grupong sex bomb. May mga nagko-comment about dito. It's easy to mock them when they don't even know the truth in their testimonies. Even Jesus was mocked by many and yet he obeyed what God instructed him. Baga may mga kanya-kanya tayong opinion sa buhay. May mga taong sumasang-ayon kay Alvin. May mga taong hindi rin sumasang-ayon kay Alvin. Baga sa modernong panahon na ito, mahirap na kasing ipaliwanag sa mga tao ang kahalagahan ng pagiging mag-asawa. Kaya nga kayo nag-isang bubong na eh. So ibig sabihin, iniiwan mo na yung mga dati mong gawain. Tulad ng mga paggaganyan, pagsasayaw ng mga sexy, pagpo-post ng mga sexy photos, yung para bang nagsisidus ka ng isang tao na inaakit mo yung mga nakakakita sa iyo sa social media accounts. 'Di ba? Kung mapapansin niyo yung mga TikTok ngayon, ay punong-puno na ng mga kababaihan doon na kulang na lang talaga ay hubarin na lang lahat. Then nagsasasayaw sila doon. Oo nga, maganda ka nga, sobrang ganda mo, kinis, maputi, batang-bata. Kutya pagdating sa talent, mga bobo, tanga, hindi nga marunong magsayaw, pinipilit pa nila sumayaw. Ang tigas ng katawan. Kaya kung mapapansin mo sa mga comment section, ang daming mga bastos na tao doon. Mga kaplastik. Gusto mo bigyan ko kayo. Kahit naman even sa Bible, mga kaplastik, ay nasusulat po ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo gamit ni AI Dola the Explorer about dito sa reference na to. Ano nga ba sabi sa Bible? Alvin Aragon referenced the Bible when addressing the criticism his wife IC Trasona faced for not accepting her transgender child Sophia. Even yung kanyang anak ay transgender din, may issue. Sabi dito, ang daming bash ni IC doon pa lang sa anak niyang pinili ng direksyon ay maging bading kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Totoo naman eh. Ano ba sabi na sa Bible? God judges homosexually. Actually, wala naman sinabi sa Biblia yun na kay bakla ka, tomboy o ano man, ay hindi yun definition na discrimination ng Diyos yun. Baga,
let's say sabihin nating mentally disorder ang pagiging bakla, tomboy, bading, oo, kung ano man yung mga tawag doon, transgender man yan, di ba? Kasi bukod pa sa nangyayari dito ay na-issue rin pala itong anak niya na naging transgender, mga kaplastic. So hindi naman sinabi sa Biblia na ang Diyos ay nag-judge na mga homosexuality, mga kaplastic. So mali yung kanyang pananaw. So magtakil pa rin tayo dun sa viral video ni Alvin Aragon sa kanyang interview, mga kaplastic. So panoorin natin. Tapos, kino-compare pa ako sa asawa ni Sunshine na Vice Governor, sa asawa ng ibang sex bomb na mabait. Mabait daw sila kasi pinayagan nila yung asawa nila na mag-concert. Yung babasihan ng mabait na husband, payagan lang mag-concert. Diba? Pero ang understand mo babaw doon. naman. Oo, yun nga. Ang babaw naman nun. Diba? Ano bang suot? Ano ba yung suot nila? Ayoko yung asawa ko na nakatawel lang sa poster. Niligawan ko nga asawa ko simula 2011. Hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawel lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. So, kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yon. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Oo. Mabait. In your eyes only. In your eyes only lang. Walang mabubusog na mata kundi si Alvin Trasolon, Alvin Aragon lamang. May punto naman siya. Never daw niyang hinalikan si IC hanggang dumating yung kanilang kasal. Nung sinabi na ni Father na you may kiss the bride, saka pa lang siya nakatikim ng unang halik sa kanyang asawa na si IC. So overprotective nga siya. In your eyes only. Ulitin nga natin. Gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. So, kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just... Oh shit. Ako lang ang titingin. Ang ganda ng dipin. In your eyes only. Exclusive. Bawat balat, bawat detalye ng katawan ng kanyang asawa. In your eyes only, mga kaplastic. So wala namang masama doon, mga kaplastic, kasi asawa naman niya yun eh. At sagrado yung pagiging mag-asawa. Diba? So hindi ko siya kinokontra sa pananaw niya. Pero never compare the other people na sasabihin mo na bakit si ganito, si ganyan, ay ginajudge mo na agad na pinapayagan nila magsayaw ang kanilang mga asawa. Yun ay dahil may mga kanya-kanya tayong pananaw. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi ko nga alam kung anong klaseng religious group ang kanyang sinalihan kasi wala namang binanggit. Kasi baka protocol yun ng kanilang religious group na wag nang i-expose ang kanilang sekta. Dahil alam mo naman dito sa social media, di ba? Mabanggit lang ang isang sekta ng reliyon ay binabash na ng mga tao yan. Kasi iba na ngayon sa modern generation na marami talaga mga Pilipino ang mapangusga. Even ng mga religious group ay dinadamay nila. Even, di ba? So napaka-toxic na talaga ang Pilipinas where it comes sa mga bashing.
Pero yun ay opinion ni ano yan ni Alvin Aragon eh. Baga may punto rin siya na wala namang mali. Dapat talaga hindi mo na ini-expose ang katawan ng asawa mo sa publiko. Kasi halimbawa kung ang babae matigas ang ulo ay pinipilit niya sa sarili na magtupis siya sa Facebook niya. Maganda mag-usap kayo ng masinsinang dalawa. Kung talagang ayaw mo magpapigil, mabuti na lang talaga at maghiwalay na lang kayo. Kasi una sa lahat, dinala kita sa dambana. Naging saksi ang mga kamag-anak ninyo. Diba? Na mag-iisang dibdib kayo. May mga parang sinasabi natin sa contract, marriage contract. Kahit wala doon nakasulat sa marriage contract kumbaga sa usapang espiritual at pag-ibig na hindi mo na gagawin pa ang mga nagawa mo noon ng mga bata ka pa o hindi ka pa nag-aasawa. Ngayon ay mag-asawa na kayo ay talagang mostly na hindi mo na dapat gawin. Yung mga maseselan o mga magagaslaw na gawain, lalo-lalo na sa social media. Gaya nga ng pinakita ko sa TikTok. Partida yon, boses pa lang ng batang babae yung pinakita ko. Na kung saan naguhuni-huni siya dun sa TikTok account niya na yung parang pinapalusot niya yung baka dun sa bakuran. Pero ang pandinig ng mga manyakis sa social media ay para bagang na nagbo-voice fetish sila. 'Di ba? May voice fetish ang tawag doon. Ungol pa lang tinitigasan na. 'Di ba? Ungol pa lang pinagjajabulan na ng mga kalalakihan. So yan yung pinupunto ni Alvin Aragon. Kaya hindi mo rin masisisi sa sobrang overacting niya sa insecurities sa kanyang asawa. O hindi siya insecurities Kumbaga napaka overprotective niya sa kanyang asawa. Na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. Kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yon. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Oo. Mabait sinasabi nila. Buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi Dapat nga yung asawa mo, ingatan mo. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Yun. Yun ang problema. Nandamay pa siya ng ibang tao. Baga, wag mong gawing definition yung ibang tao. Doon ka kasi nabash. Yung pag-compare to other people. Sabi nga ni Ian Sedi, Makarayola, gago at. Alam mo, Ian, kapag nag-asawa ka na, maiintindihan mo rin yung reaksyon ni Alvin. Maiintindihan mo rin yun. Kasi sa ngayon, bata ka pa, wala lang sa'yo yung mga bagay-bagay. Pero halimbawa na lang na dumating ang panahon na ikaw ay mag-aasawa ng isang magandang babae at may talent ng pagsasayaw, lalo na kung TikTokeris siya, malalaman mo rin, maiintindihan mo rin. 'Di ba? Maiintindihan mo rin yung punto ni Alvin. Pero ang problema lang kay Alvin is nandamay lang siya ng ibang tao. Nagbanggit pa siya ng reference. Sabi nga ni Brian Pagtalunan, perfect yarn. Di ikaw na ang best husband in the universe. Sabi ni Kathleen Angeles Timbol, sex bomb na siya nung nasagutan na gustuhan mo siya.
Ganyan na ang suot niya noon. So ngayon biglang bawal na. Malaswa na. So bakit mo siya nagustuhan in the first place? Kaya nga nagbago, di ba? Di ba? Hindi ko sa pinagtatanggol si Alvin. Kaya nga di ba nag-committed na siya in a relationship. Ngayon mag-asawa na sila, may mga pamilya na. Obligasyon na niya magbago. Lalo na't nagkakaanak na sila. Ayaw naman nilang makita ng ibang tao siguro, lalo na ng mga anak niya, na may ganito palang trabaho ang nanay nila. Yun ang pinupunto ng Alvin. Sabi nila, may saltik na yan, kaya wag na magtaka if hindi sumikat ang utak na lamon ng droga. Ganda ni IC na bulag dito. Kahit hindi aminin, sinasakalo, pinipigilan ng desisyon ni IC. Ang totoo ba yun? Gaano mo na ipatunayan na gusto ni IC na sumali sa reunion concert ng Sex Bomb? Parang wala akong narinig na source na ganun. Ayun, kaya nawala ng karir ito, daming pautot sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung ano. Delikado to bilang asawa. May pagka-OA ang pagiging protective nito. May pagka-possessive. So mali nga ba? May sarili po tayong pamantayan sa buhay. Siguro dapat na mag-mention name ang ibang tao. Ay hindi. Mali ang pagkakabasa ko. May sarili po tayong pamantayan sa buhay. Siguro di dapat mag-mention ng name ng ibang tao. Enough to explain your side, sir. Yun yung naging triggered ng mga netizens. Baga, nag-compared siya ng ibang tao. Na wag na natin banggitin kasi baka tayo ma-cyber libel. Diba? Tama po. Kaya nga, may something talaga sa kanya. Ewan. Ayan. So hindi pala yung religion ang reason ng di pagsama ni IC sa Sex Bomb reunion. Ito palang asawa niyang piling banal. Ayun lang. So, panoorin natin yung iba pa mga article. Ito. Panoorin natin to. Pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Anong point nito? Okay. Totoo naman eh. Ano ba sabi sa Bible? Real talk magsalita ang stepfather ni Sofia na si Alvin Aragon. Ito nga ba ang rason kung bakit mas lalong lumala si Sofia? Kung matatandaan noong September 2023, isiniwalat ni Andre na isa rin siyang drag queen. Siya nga ay gumagamit ng pangalang Sofia at inamin nito na siya ay nagsinungaling noon nang sabihin niyang suportado siya ng kanyang ina. I lied in an interview that she supports me for what I am and for what I do just to protect her from any backlash. But there's no point in protecting her because the truth came out straight from her. I love you so much, Mom, but this isn't healthy anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you but you're not bringing me any comfort and compassion I deserve. Anya. At nito lamang February 9 ay muling umingay ang pangalan ni Sofia. Inamin niyang hindi na sila nagkikita ng nanay niya at natatakot siya sa posibleng reaksyon ni IC dahil ganap na ang kanyang pagiging trans woman. Mensahe ni Andre. Sa lahat ng nag-message sa akin, no, di na po kami nagkikita ni Mama. I'm also scared na pag nakita niya na ako ngayon sa trans woman, iba yung reaksyon na marireceive ko. And ayoko na bumalik sa dark place nung lumabas yung issue. I just want validation and acceptance. Wala nang iba. It's honestly so sad that di na ako nakakapunta sa mga reunion sa mom's side, even birthdays. Kasi whenever pumupunta ako, lagi lang akong pinag-uusapan and pinagkakaisahan. Dahil nga sa issue na ito, ano nga ba ang ginawa ng asawa ni IC na si Alvin Aragon sa kanyang stepson na si Sofia? Ayon kay Alvin,
Taliwas sa utos ng Diyos ang pagiging LGBTQ at naniniwala siyang sa impyerno ang bagsak ng mga ito. Binalikan ni Alvin ang issue na di umano'y hindi tinanggap ni Icy si Sofia dahil ninais itong maging trans woman. Pero totoo naman eh, ano bang sabi sa Bible? God judged homosexuality. Read Genesis 17 verse 18 and 19. Those men in Sodom and Gomorrah want to have sex with other men and God judged Sodom and Gomorrah. Diin ni Alvin. Ngayon ang Dito ako na-open sa mga sinasabi ni Alvin. So mali yun. Never the judge the people na kung ano man yung kanyang katawan o kanyang mga gusto niyang gawin sa buhay. Bandang huli, Diyos pa rin ang magdidesisyon sa lahat. Tayong lahat. In the end of the day, Diyos pa rin ang magsasala ng mga tao sa mga mabubuti at masasama, mga ka-plastic. So nangangahulugan, hindi yata naintindihan ni Alvin Aragon ang kanyang mga pinagsasasabi at dinamay pa niya ang sitas ng Biblia about kay doon sa 2 19. Those eto about kay Gomorrah at kay Sodom. Wala naman akong nabasa sa sitas ng Biblia na nagkaroon ng sexual intercourse kay Gomorrah at kay Sodom. At wala rin naman na ituro ang ibang sekta ng reliyon like ang dating daan na may ganong nangyari. 'Di ba? Huwag nating overjudge yung mga tao kung ano man ang desisyon sa buhay, especially yung stepson niya na si Sophia, mga ka-plastic. Siguro nga may something itong si Alvin Aragon. Alam mo kung bakit? Masyado siyang parang highly standard siya sa isang tao. Highly standards in a way na masyado siyang may mga pinagbabawal at tinatanggalan niya ng kalayaan ang kanilang mga kamag-anak. So let's say hindi naman wala namang ginawang mali si Alvin Aragon nung pinagbawalan niya yung asawa niya na sumayaw dun sa concert ng sex bomb kasi may punto naman siya dun. Pero dun sa kanyang stepson na si Sophia ay parang napaka-foul naman yun. Parang ino-overjudge mo na pala yung stepsons mo na may impyerno na pala siya, di ba? Parang ganun yung labas, mga ka-plastic. Parang ikaw na ang nagiging Diyos sa lagay niyan, mga ka-plastic. totoo naman eh. Ano bang sabi sa Bible? God judged homosexuality. Read Genesis 17 verse 18 and 19. Those men in Sodom and Gomorrah want to have sex with other men and God judged Sodom and Gomorrah. Diin ni Alvin. Ngayon ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung wag mong gawin, di ba? Kasi mapapahamak ka dyan pag ginawa mo. Pagpapatuloy ni Alvin, God will throw you to hell if you continue to do homosexuality. Mamuhay ka and you don't want to believe in Jesus. I assure you that God will throw you to hell if you don't stop, repent, and believe in the gospel. Katulad ng inaasahan, marami ang nag-react sa mga sinabi ni Alvin laban sa LGBTQ community. Sorry Mami Icy, pero ano nagustuhan mo rito? Kaya pala hindi pinili ni Icy yung anak na nagdedictate. Buti pa yung biological father, very supportive. It's okay to share the gospel, but we don't have the rights to condemn others. Tama yun. Tama yung sinabi ng isang netizens. It's okay to share the gospel but we don't have the rights to condemn others. Kasi tao ka lang din. May nagkakamali ka rin. Walang ibang pwedeng humukom kundi ang Diyos lamang. Hindi ang tao magja-judge para sa iyo o para sa ibang tao. 'Di ba?
Hindi ko alam kung anong klaseng utak ang pananaw ni Alvin Aragon dito. Sobrang parang ang pagiging religious niya, reliyosong tao, ay naging toxic na. Kaya dito nag-trigger sa social media yung mga netizens sa mga pinagsasasabi niya. Na parang binigyan niya ng kawalan ng pag-asa ang kanyang stepson. Na parang in-exclamation point na niya, kinongclude na niya na may impyerno na niya, may impyerno na yung bata dahil naging trans lang po yung tao. Diba? Tama, may punto yung comment. It's okay to share the gospel but we don't have the rights to condemn others. Pangit, diba? Sobrahan ka naman ata, brother. Respeto na lang sa desisyon ng bata, brother. Samantala nakatakdang sumailalim si Sofia sa isang importanteng operasyon sa March 2026 para matupad ang pangarap niyang maging babae. So wag mong i-judge yung tao dahil ito yung desisyon ng anak mo o yung stepson mo. Wala naman siyang naidulot na masama o nag-harm ng kasamaan sa ibang tao, bagamat yun lang naman talaga ang kanyang layunin. Baga, na-impluensyahan lang tong taong to sa mga henerasyon ngayon na marami talagang ganyan na tao. So ano ang pwede nating maituring sa ginawa ni Alvin Aragon dito? Base kasi sa AI, mga kaplastik, kung mali ba ang pagiging overprotective ni Alvin Aragon sa kanyang asawa na si IC Trasona, ay ito ang sagot. Ang sitwasyon ni Alvin Aragon ay isang kanyang overprotective na saloobin kay IC Trasona ay maaring suriin sa ibang pananaw kasama ang mga posibleng pagkakaroon ng policy at kung paano ito tinitingnan sa konteksto ng pananampalataya. Sa tungkol sa policy, mga kaplastik, kung titignan ng pananaw ng netizens na nagsasabing OA o overacting si Alvin sa pagiging overprotective, maaaring may bahid ng ad hominem policy kung direkta nilang inatake ang pagkatao ni Alvin sa halip na ang kanyang argumento o kilos. Gayunpaman kung ang kanilang puna ay nakatuon sa mismong kilos ni Alvin sa aspeto nito, sa epekto nito, tulad ng paglimita sa kalayaan ni IZ ay mas nauunawaan ito bilang lehitimong kritisismo. Ang posibleng policy na maaaring maiugnay sa pananaw ni Alvin kung ito ay base sa kanyang mga pahayag ay ang appeal to authority o appeal to tradition policy. Kung ang kanyang mga desisyon ay tanging nakabase sa interpretasyon niya ng utos ng Panginoon nang hindi isinasaalang-alang ang konteksto o iba pang pananaw. Ang paggamit ng kanyang pananampalataya bilang nag-iisang batayan ng pagdesisyon para sa asawa ay maaaring maging problematic kung ito ay may mahantong sa paglimita sa kalayaan o personal na pagpapasya ng kanyang asawa. So ang biggest question dito, mga kaplastik, mali ba ang ginawa ni Alvin o di lang naintindihan? Ito, ang tanong ito ay subjective na nakadepende sa personal na paniniwala o pagpapahalaga. Pananaw na mali para sa marami, pero lalo na sa modernong lipunan ang sobrang pagiging protective ay maaaring ituring na paglimita sa kalayaan o pagpapasya ng isang individual. O yun na. Ang isang matandang adult may karapatang magpasya para sa sarili. At ang pagkontrol sa mga kilos ng asawa tulad ng pagbabawal sa pagganap ng isang concert ay maaaring tignan bilang hindi patas o labis. Pananaw, hindi naintindihan. Para naman sa mga katulad ni Alvin na may malalim na pananampalataya at konserbatibong pananaw,
ang kanyang ginawa ay maaaring tignan bilang pagmamahal o pagprotekta sa kanyang asawa mula sa tukso o masamang impluensya at pagsunod sa kanilang interpretasyon ng mga aral ng reliyon. Maaaring naniniwala siya na ginawa niya ang tama at para sa ikabubuti ng kanilang pamilya at espiritual na buhay. So ito po ang maihahalin tulad natin sa Biblia ay ito. Ang konteksto nito ay ang Efeso 5:25. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ibinigay ng kanyang sarili para ito. Yun. Dahil ang ibig sabihin noon ay maaaring sabihin ni Alvin ang pagiging protective niya sa isang anyo ng pagmamahal na ipinakita niya ang pagmamalasakit at pagbibigay proteksyon ng kanyang asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. At isa pa, unang Korinto 13:4-8. Ang pag-ibig ay matyaga at ang pag-ibig ay mabait. Hindi ito naiinggit, hindi nagmamayabang, hindi nagmamataas. Hindi ito bastos, hindi ito naghahanap ng sariling kapakanan, hindi ito madaling magalit, hindi ito nagtatala ng kasalanan. Hindi ito nalulugod sa kasamaan, kundi nalulugod sa katotohanan. Pinagtatakpan nito ang lahat, pinaniniwalaan ng lahat, umaasa sa lahat, tinitiis ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang ng kailanman. Maaaring gamitin ng kritiko ni Alvin ang talatang ito upang ipunto ang tunay na pagmamahal na hindi na naghahanap ng sariling kapakanan o nagiging mapagmataas sa pamamagitan ng pagkontrol. Ang pagmamahal ay matyaga na tinitiyak na kapakanan ng minamahal. Ngunit hindi sa paraang malabis na paglimita. Ayun. May mga tanong pa ako dito. Tulad sa proper decorum ng isang Kristiyano, mga kaplastik, ano po ba ang proper way kung ikaw ay may asawa na at naglilingkod ka na sa isang religious group bilang isang Kristiyano? Ano ba ang tamang pagsuot ng damit? So ito, base sa Timoteo, unang Timoteo 2:9-10. Sabi dito, I also want to women na dress modestly with a decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls, expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess worship to God. So nangangahulugan yan, ang talatang ito ay nagbibigay diin sa pagiging mahinhin. Pamananamit ay dapat hindi masyadong makapang-akit o nagbibigay pansin sa pisikal na anyo sa paraang makapag-aanyaya ng maling uri ng atensyon. O decency o propriety, decency o angkop. Ang pananamit ay dapat karapat-dapat at angkop sa isang taong nagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos na sumasailalim sa kanyang paggalang sa sarili at sa iba. Tama yun. Kailangan talaga proper decorum. And then emphasis o inner beauty, pagbibigay diin sa panloob ng kagandahan. Sa halip na ipagmalaki o panlabas na anyo sa pamamagitan ng pamamahaling o magarbo na damit at halas, mas mahalaga ang mabuting paggawa sumasalamin sa karakter ng isang tao. So hindi need ng Diyos na magsuot ka ng mga magagarbong damit, mga alahas, o yung mga nakakaakit na suot na pwedeng mag-cause ng pagnanasa ng mga kalalakian. So nangangahulugan dito na kailangan mo talagang mag-obliga bilang isang Kristiyano na hindi na sumali sa ano pa mang aktibidad tulad ng mga sexy concerts na ginanap ng sex bomb girls noong nakaraang linggo, mga kaplastik. So nangangahulugan dito ay may punto rin naman si Alvin, pero ang pinaka-offensive
para sa mga netizens ay yung mandamay ka ng ibang tao at ihalin tulad mo sa iyong pamilya na sila ay mababa at ikaw ay magaling at ikaw ay napakaputi mong tao. Hindi gawain ng Kristiyano na ikumpara niya ang sarili niya o pamilya niya o asawa niya sa ibang babae na pariwara o balahurang nilalang at nagpapakita ng mga masiselang parte ng katawan para ipatunayan sa sarili mo o sa asawa mo na napakabuti nyo na. So mali siya doon. At isa pa, yung pagiging judgmental niya sa kanyang stepson na si Sophia, na binigyan niya ng konklusyon na hindi na siya maliligtas dahil nagbago siya ng kanyang gender. Hindi naman tama yun. Kasi wala namang ginagawang masama yung tao. Kumbaga, nagpalit lang siya ng karakter o ng damdamin na gusto niya maging isang babae. So nangangahulugan mga ka-plastics sa lahat ng mga sinabi ni Alvin Aragon, yung dalawang bagay lang naman doon siya nagkamali. Yung tungkol sa pagkukumpara sa ibang tao na kung ang asawa nila ay pinapabayaan nila na magsasayaw ng nakatupis sa concert at hinahayaan daw di umano na pagnasaan ng ibang tao at at the same time sa kanyang stepson na in-overjudge niya na may impyerno yung tao. So maliwanag na maliwanag, dito nag-trigger o nagalit ang mga tao o mga netizens sa kanya, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.